So, ang gagawin natin is int grade is equal natin siya sa 85. And then next is int attendance. Equal natin siya sa 90% for example. Okay? And then, ang gagawin natin ngayon is magkakaroon tayo ng first condition. And then, magkakaroon tayo ng if yung grade natin, and if yung grade natin is greater than equal siya, say 75. So, kung titignan nyo yung operator natin, magmamatch naman siya dito sa grade natin kasi greater than equal siya. Okay? And then, opening and closing curly bracket. And then, magkakaroon ka ng another if dito since we're talking about nested. And then, kukunin natin si attendance. And then, greater than equal natin siya sa 80. Okay? So, again, magmamatch pa rin yan kasi ang operator natin ay greater than equal siya sa 90. Okay? Now, opening and closing curly bracket tayo. Sa opening and closing curly bracket natin, maglalagay lang naman tayo ng cout. So, sa cout natin, student pass. Okay? Then, tuldok. Okay? So, kapag i-run natin siya ngayon, wala siyang semicolon. So, again guys, be familiar with error. Kapag sinabi niya expected semicolon before curly bracket, titignan nyo lang kung anong line yung error natin. In this case, line 13. And then, lalagyan nyo lang siya ng semicolon since ang sabi niya, expected semicolon. Okay? So, run natin yung program. And then, ang output natin ay student pass. Okay? So, ganun nag-work yung tinatawag natin na nested if.